Ako po si Kenneth Abarion. Isa po akong tourism staff. So ayan po, nakasulat Church naman of po dito. Lumbang. Church of Lumbang. So dati po talaga ito po ay Lumbang. Lumbang, hindi Lumban. Opo. Makikita nyo yung mga posisyon po ng mga lugar dito sa amin. Tinitingnan nila, of course, the means of transportation. Andun po yung ilog. Makikita nyo po after nitong station to yung ilog. From Lumban is nakarating tayo dito sa Caliraya. Ngayon lang ako nakapunta dito, oh. Tingnan nyo, oh. Yung taas, oh. Nalakaran natin. Ang lalawigan ng Laguna ay kilala sa mayamang kultura, kasaysayan at likas na kagandahan. Dalawa sa mga pinagmamalaki nito ay ang bayan ng Lumban at ang tanyag na Caliraya. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang mahalaga sa turismo, kundi pati na rin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng rehiyon. Ang Lumban ay nakilala bilang isang pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Laguna. Itinatag ito noong 1578 ng mga Kastila at naging unang kabisera ng Laguna. At sa Lumban din makikita ang isa sa mga pinakamahalagang kasaysayan ng Laguna. Ito ay ang San Sebastian Parish Church o mas kilala bilang Lumban Church. Itinatag ang simbahan noong 1600 sa pangunguna ng paring Franciscano na si Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa na may layunin palaganapin ang Kristyanismo sa lugar sa pamamagitan ng kanilang misyon. Naging sentro ang simbahan hindi lamang sa pananampalataya kundi pati na rin sa kultura at edukasyon ng pamayanan. Sa paglipas ng panahon, ilang beses nasira ang simbahan dahil sa sunog at iba't ibang kalamidad. Ngunit muli itong itinayo ng mamamayan bilang simbolo ng kanilang matibay na pananampalataya at ang kasalukuyang instruktura ng simbahan ay nagpapakita ng impluwensya ng arkitektural na Espanyol na may makakapal na pader at matibay na disenyo upang makayanan ng mga lindol at bagyo. Hanggang ngayon nananatili itong sentro ng relihiyon at kultura ng Lumban. At mula sa makasaysayang bayan ng Lumban, matatagpuan naman ng Caliraya na kilala dahil sa Lake Caliraya. Ang lawa na ito ay isang man-made lake na ginawa noong 1930 bilang bahagi ng isang proyektong hydroelectric. Layunin nito makapagbigay ng supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa Maynila. Sa kasalukuyan ng Lake Caliraya, isa ng tanyag na destinasyon para sa turismo at iba't ibang outdoor activities. Maraming bumibisita rito upang mag-camping, mag-boating, mangisda at mag-enjoy sa water sports. Dahil sa malamig na klima at magandang tanawin ng kabundukan, nagbibigay ito ng katahimikan at pahinga mula sa abalang buhay sa lungsod. Kaya tara, samahan nyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Lumban, Laguna. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna at papasok po tayo ng bayan ng Lumban. I-explorein po natin guys ang bayan ng Lumban ngayon. No? Napakarami pong makakasaysayan na nakapaloob po dito sa bayan ng Lumban at syempre lagi po natin ito nadadaanan. So naisip po natin na i-picture po itong Lumban at samahan nyo ako ating alamin ang mga kasaysayan na nakapaloob po dito sa bayan ng Lumban. So, andito po tayo ngayon sa may Kalayaan. Bali boundary po ito ng Kalayaan and then Lumban. At ang sabi po dito ni Google is meron na lang po tayong 7 minuto no bago tayo makarating doon sa mismong sentro ng Lumban. So, tara, samahan niyo ako at ating alamin ang napakagandang kasaysayan ng Lumban. So, let's go. So, dito magsisimula yung ating paglalakbay dito sa may Kalayaan no. Pero under ito ng National Highway. Then after na itong Kalayaan, Lumban na yung susunod natin na bayan. Ang ganda dito magmotor guys kasi nagmumotor tayo dito sa may gilid ng bundok. Kung makikita nyo sa itaas yan. Tapos sa right side, makikita rin pala natin dito yung power plant. Meron pala ditong power plant no. Ayan po yung Kalayaan Power Plant sa right side natin. Ito na yung pinaka-boundary ng Kalayaan at Lumban. So, ang lamig ngayon. Ang lamig ng klima ngayon. Kahit naka-jacket lang tayo nun guys, oh, sa left side natin, makikita natin dito. Yung tubig bumababa. Oh. Ito, welcome to Kalayaan. Tapos sa kabila nito, pag lagpas natin is ito na yung Lumban. Yan, sa right side natin guys. Lumban. Yan. So diretsuin lang natin to. Tapos mayroon na rin po nag-aantay sa atin doon mismo sa may bayan po ng Lumban no. So siya po yung magkukwento sa atin ng mga kasaysayan ng kanilang bayan. So excited na ako na malaman kung ano ba yung mga history na nakapaloob po doon. No? Nag-travel na rin pala tayo ng halos 2 oras
simula sa Rizal papunta dito sa may Lumban. At okay yung panahon ngayon, maganda yung panahon. Ito guys, ang ganda oh, yung mga puno oh. Kita nyo yan? Para tayo na sa ano sa ibang bansa oh. Kaliwat kanan yung mga matataas sa puno. First time ko po pumunta dito sa may Lumban. At hindi ko po alam kung ano pa yung mga iba natin makikita dito sa may lugar nila. Kasi isa rin po ito sa mga maraming nakuwang mga artifacts nung unang mga panahon. So katabi po nito kasi Islawa. So doon maraming mga mahitik din po ito sa mga piyesta eh. Marami rin po mga piyesta itong Lumban. Grabe ang liwalas. Ang liwalas sa panahon ngayon oh. Yung araw guys, oh, tignan nyo oh. Tsaka yung langit. Napaka blue. Ganito masarap bumiyahe tapos malamig. Malamig pa. Okay, pinapakanan tayo niya dito. Sa ewan ko nung street to. Meron tayong kakananan dito. Yung sa left side, oh, ganda ano yun. Kita nyo? Highlanders Cafe. Yan ko lang nakakita yun So dito pinapakanan niya tayo. Ewan ko anong street to. So diretso lang natin to. Pero doon banda sa may itaas nito guys, may nakikita na ako na lawa no, yung Pagsanhan River yan eh. Yang ano na yan. Yung nakikita natin sa may itaas. Ito na pala ang kanilang palengke. Ito. Pamilihang bayan ng Lumban, Laguna. Dito pala. Ang dami rin pala mga tinda dito oh. Kaliwat kanan. So kanan tayo dito, 2 minutes na lang doon tayo. So ito na yung pinakabayan no. Nakikita natin sa mapa. Ito na yung mismong papasok dito sa mga kabahayan dito sa Lumban. Dahan-dahanin lang natin. Dito pinapakanan tayo. Kaya palusot tayo ni Google kung saan-saan Saan kaya ito? So diretso lang raw. Bonifacio Street. Siguro magtatanong din tayo. Baka kasi 50-50 rin to si Google eh. Nay, magandang umaga po. Pwede mo magtanong, saan po ang simbahan? Dito po sa may kaliwa. Doon po yung munisipyo na rin? Okay, salamat. Salamat po. Nay, salamat. So ito na pala guys sa kaliwa natin. Simbahan tsaka munisipyo halos magkatabi daw. Fully developed na pala dito sa bayan ng Lumban. Ay, ito na pala guys. Ito na yung simbahan nila. Sa right side natin. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart. Okay guys, dumating na tayo dito sa mismong simbahan ng San Sebastian Parish Church o dito sa tinatawag nilang Lumban Church no. So
So, kung makikita natin dito guys, yan. Yan ang itsura dito sa may labas. Ito yung kanilang kumbento. Tapos, ito yung napakagandang simbahan ng Lumban Church, no? Doon sa right side naman, makikita natin dito yung kanilang munisipyo, no? And then, meron na rin tayong kasama na makakapagkwento sa atin dito mismo sa may simbahan ng Lumban Church, no? So, nandito siya, si Sir Kenneth. Sir Kenneth, good morning po. Good morning po. Opo. Sir, pakilala po muna kayo, sir. Ako po si Kenneth Averion. Isa po akong tourism staff. At the same time po, ako po ay nagsisilbi po sa simbahan ng Bayan ng Lumban. Ayun. Sir Kenneth, apo, kwentuhan nyo naman po kami tungkol po dito sa Lumban. Saan po ba nagmula ang pangalan na Lumban? Nagsimula po ang pangalan na Lumban dahil ito po ay ipinangalan po sa Lumbang Tree na kung saan po noong panahon na natuklasan ito ng mga Pransiskanong praile ay nakita nila na may karamihan po ang punong ito. Nang ito ay kanilang itanong kung anong tawag sa bagay na ito, agad namang sinabi ng mga tao dito sa Lumban noong mga panahon yon na ito ay isang lumbang tree. At ito po yung lumbang tree, makikita nyo po dito Ayun. sa labas po ng simbahan. Ito na Ayan po, ang siya. lumbang, Yan lumbang, po yung lumbang tree. lumbang tree. Okay. So, ang dami pala dito, no? Puro lumbang tree. Yes po. Na kung saan po, ang lumbang tree po ay malaki po ang pakinabang noong panahong iyon na yung bunga po nito at saka po yung branches o yung sanga nito ay nagagamit po sa paggawa ng oil at sabon na kung saan ay nakakagamot po sa mga sakit sa balat. Ito po ay malaking bagay noong mga panahong iyon, pero sad to say po, kakaunti na lang po yung puno ng lumbang dito sa amin. Oo. Ito po ay pinipreserba na lang ngayon ng pamahalaang bayan upang hindi po mawala yung isang bagay o isang instrumento na kung saan ay hinango ang salitang lumbang, Mm-mm. na kung saan ay pangalan po ng bayan namin. Na Lumban. Yes. Oo. Sir, napansin ko dito, Sir Kenneth, sa likuran po natin, no? At andito po yung simbahan ninyo, napakalaki, no? Bigyan niyo naman po kami ng short history about po dito sa simbahan, sir. Magandang katanungan yan, sir, kasi ang kasaysayan po ng bayan ng Lumban ay talaga pong napakayaman noon pa man. So, ang simbahang pong ito ay natayo noong 1586 1586. sa pangunguna po ni Reverendo Padre Pedro Bautista na ngayon po ay isa ng santo ng simbahang Katolika. Nagsimula ito noong naghahanap ng mission area ang mga Franciscan missionaries o yung mga praling Franciscano na nasa Intramuros noong mga araw na yon. Mm-mm. Bago mag 1578, bago ito, sa kanilang pagpunta dito, ay nakikita po nila na yung mga Chinese merchants from Binondo and mga Muslim brothers and sisters natin na dumadating po sa Kalakang, Maynila na may dalang mga agricultural products. Mm-mm. At nakita po nila at inalam po ng mga Pransiskanong praile kung saan po ito nanggagaling at nabalitaan nga po nila na mayroon pong nagaganap na kalakalan sa dulo po ng Lumban na kung saan ito po ay nasa bunganga ng Laguna de Bay. Opo. So noon naman po ang means of transportation ang ating pong yamang tubig. Kaya po ang Laguna de Bay po ang siyang nagiging means of transportation from Manila. So noon po, nagpunta po dito ang mga Pransiskanong praile, dala-dala ang pananampalatayang Kristiyano. So pagkatapos po noon, pagpunta nila dito, nakita nila na tama nga, may nagaganap na kalakalan o barter dito na yung mga produkto galing Maynila at agricultural product galing dito ay napagpapalit po nila. Ayun pala. Sa katunayan nga, way back, based on the history, meron pong natagpuan na Laguna Copper Plate dito po sa amin na kung saan po ito po ay nagbago sa kasaysayan ng mundo. Dahil nung makita po nila yon, napatunayan na bago pa man lang mag 900 AD, year 900, ay meron nang nagaganap na kalakalan mula dito. Yung Laguna Copper Plate na tinatawag inscription na kung saan na nakasulat doon ay nagbabayad na po ng utang mula sa Kingdom of Tondo ang isa pong merchant. Okay. So doon napatunayan na doon sa Laguna Copper Plate na wow,
bago pa pala tayo masakop ng mga Kastila, imagine niyo 900, ay mayroong nang nagaganap na pamumuhay o pamayanan dito po sa aming bayan. So, balik po tayo doon sa pagpunta ng mga Pransiskanong Praile. Doon sa pagpunta ng mga Pransiskanong Praile, nagdesisyon po ang aming kauna-unahang kura paroko na ang aking nga pong nabanggit na si Reverendo Padre Pedro Bautista na sumulat po sa government po ng Espanya para po magtayo ng simbahang bato dito sa aming pong bayan. So 1586 pa lang po ay nag-grant na po ito ng Spanish government na kung saan po ito na nga po makikita ninyo ang kauna-unahang simbahang bato sa labas ng Maynila. Wow. Kaya nang ginagawa po ito base po sa aming mga ninuno at napagsalin-salin ng mga kwento ng kasaysayan, wala pong naganap na follow reservation o yung sapilitang paggawa. Kumbaga po, sina lolo, tatay at kuya ay voluntaryo pong tumutulong para po magawa ang simbahang ito. Galing ano? At sa kanila naman pong pagboboluntaryong paggawa, ngayon, saan kukuha ng hanap buhay itong mga ito? So wala. Walang hanap buhay. Saan kukuha ng pagkain? Although maraming agricultural product, syempre iba pa rin na meron kang hanap buhay ng mga panahon yon. Opo. So habang gumagawa ang mga kalalakihan sa kabutihan po ng mga Pransiskanong Praile, tinawag po nila yung mga counterpart po nila ng mga Franciscan nuns o yung mga Madring Franciscano na pumunta po dito sa amin. At ito po, dito po, kauna-unahang ituro naman kina lola, nanay at ate ang pagboborda. Na kung saan po, lagi ko pong sinasabi, ang industriya ng pagboborda, kalakip po nito ay ang pananampalatayang Kristiyano na ibinigay din po ng mga Franciscan missionaries sa amin. Wow. At plus ito pa nga po, ang buhay na saksi sa lahat po ng naganap dito po sa bayan namin, ang aming pong makasaysayang simbahang bato. So hindi naglaon po, ang aming pong patron na si San Francisco ay napalitan po, no, ni San Sebastian. San So Sebastian. sa ngayon po ito po ay nasa pangalan po, ang aming pong parokya ay nasa pangalan po ni San Sebastian Martir. Wow. So yun po Grabe, yung guys, no? mayaman. Doon pa lang sa introduction ni Sir Kenneth, grabe yung mga mga kwento, no. So, Sir Kenneth, explore po natin yung simbahan, no. Sige po. Opo, saan po tayo? Doon sa Dito marker? po tayo, Papa. Dito. Dito po tayo sa marker. Marker. Okay. So, ito po ay nagkaroon na po ng marka. So, nakasulat din po dito, sa aming pong marker na noong 1600 po, ay dito naman po ginanap ang kauna-unahang prosesyon ng Blessed Sacrament. So, nagtipon-tipon po ang mga iba't ibang mga religious and mga laiko noong mga panahon yon para ganapin pong isang maggrande, isang maringal na prosesyon patungkol po sa ating Blessed Sacrament. So ayan po, nakasulat Church naman of po Lumbang. dito, Church of Lumbang. So dati po talaga ito po ay Lumbang. Lumbang, hindi Lumban. Opo. Lumbang. Kaya po kami may mga punto na halos lahat po ng aming mga salita ay meron pong NG sa dulo. Oo, ngayon ko nga nalaman, sir, eh. po. Sa Lumbang pala. Yes Oo. po. Sa Lumbang. So hindi naglaon, syempre po through innovations and technology, ito po ay naging Lumban na lang. Lumban. Ayan. Oo, grabe, no. So dito rin po naganap sa amin ang kauna-unahang School of Music. School of Music. Noong naman mga panahon yon, when you say rehiyon, baka ito ay buong bansa. Kasi noong naman tayo ay, di ba, tinuturing na rehiyon ng Spanish government, ng Spain. So baka yung ibig sabihin dito na yung pagtatayo ng simbahan ng music, paaralan ng musika, ay baka yun yung sinasabi po nila doon, na yung 400 boys na yon ay baka po sa buong buong kapuluan natin. Sir, napansin ko dito, no, yung structure po ng simbahan is gawa sa tisa tsaka adobe, no. Original pa po itong Yung tisa po, hindi na po siya. Okay. Kasi for preservation lang po yan, kaya po nilagay for preservation purposes. Pero ang tunay po talagang istruktura ng aming simbahan ay gawa po sa adobe. Ito po. Kasi yan po yan po kasi yung available na materials nung mga panahong yan.
Ayun. So, pasok po tayo sa loob, sir. Sige ng po. simbahan. Okay. Apo. So, yun guys. Grabe, no? Ang daming kwento ng lumbang. Kasi Okay. imaginein mo naman, paanong hindi mabubuo ang kwentong ito. Kami po ay 449 years. Wow, 449 449 years. So, sa mga susunod po mga taon, kami po ay magse-celebrate na po ng 450th foundation ng pagkakatatag po ng bayan ng Lumbang. Grabe, nang tagal So, na, when no? the Spanish took over the Philippines 1521, ilan na lang ilang panahon na lang, 1578, kami na Oo. So, medyo talagang mapuno ng kasaysayan. Sabi nga namin, hitik ng kasaysayan. Maliit pero kung di mo na itatanong, sir, ang bayan ng Santa Cruz, Pagsanhan, Cavinti at Kalayaan ay dati pong sakop ng bayan. Under ng lumbang. Lumbang. Grabe, no? So hindi po naglaon. Laki pala talaga ng Opo. ng kasaysayan ng Yes po. ng lumbang. Dito So- sir, yung konbento natin sir, sa may gilid, no. Karugtong na po yan dito ng simbahan. Yes po. Kaduktong na po yan ng simbahan na kung saan po ay ang aming pong simbahan ay ngayon ay under po ng Missionaries of Faith. Nagsimula po sila nung 1989 na kung saan po ay ang nangangalaga na po at nagtutok over po ng custodian po ng aming simbahan na yung congregation po ng Missionaries of Faith na ito naman po ay talaga pong iba't iba na pong mga mission congregation, missionary congregation ang nakatungo na po dito sa amin at nangalaga po dito sa aming simbahan. Ayun. Makikita nyo yung mga position po ng mga lugar dito sa amin. So, noong araw, tinitingnan nila, of course, the means of transportation. Andun po yung ilog. Makikita nyo po after nitong station to yung ilog. So, nakaharap po dyan na simbahan. Okay. So, pagkatapos po ng simbahan, sa katabi nito, makikita nyo naman po yung Liwasang Bayan. Liwasang. So, yung plaza na yung tinatawag plaza. natin. Ito naman po yung church patio na kung saan po ay may mga ginagamitan pa rin po tayo dyan na mga events po pagdating po sa simbahan. At syempre po, hindi po mawawala dahil nga po nung mga panahon ng Kastila, ang namamahala po sa atin ay mga praile. So kailangan, after po nun, pagtatatag po ng isang bayan, katabi po ang pamahalaang bayan. Yun, Nandito yung po sila munisipyo. dito. Ayun. So punta po tayo dito. Ang dami no? Dami nagtitinda rin pala dito. Ayun, no? Hindi kayo magugutom pagka pumunta kayo dito. Yan. Yes po. Meron po tayong mga ilan-ilan lang din. Dito po sa pamahalaang bayan natin, dito naman po naka-office nag-o-opisina po ang mga lingkod bayan po. Ayun. So nandito po si Mayor, ang Vice Mayor, mga konsehal po natin at mga kawani po ng pamahalaang bayan nandito po sila. Ito po yung munisipyo po natin. Luma na rin pala ito, sir, no? Itong munisipyo ninyo, sir. Panahon po siya ng Amerikano. Ayun. Nung naging ganito na po yung structure. Pero syempre po, bago po ito, gawa po ito sa mga light materials. Na kung saan po ay napalitan na nga po nung panahon ng Amerikano po. Ito, sir, may monumento rin pala dito ni Rizal, Yes no? po. Nilagay Yan natin. naman po ay, syempre po, sumusunod po tayo sa pambansang batas na kailangan po, tayo po ay mayroong rebulto ng ating pambansang bayani. At sa katunayan nga, ito pong ating dinadaanan, ito po yung main street po ng bayan ng Lumban. Kaya ito po ang Rizal Street. Rizal Street. So guys, ito pala ang Rizal Street, Isang no? trivia din po na ang lahat po ng mga pangunahing karsada sa mga bayan na katulad namin na luma na, ay mga naunang mga bayan na sa pagkakatatag, ang pinaka main street po ang tawag po ay Rizal Street. Rizal Street, oo. Sa lahat po ng aming mga kababayan, sa lahat po ng mga kapwa ko Pilipino, sa lahat po ng mga mahihilig magmahal po sa kasaysayan at kultura ng bawat bayan, kayo po ay inaanyayahan kong bumisita dito po sa aming maliit ngunit punong-puno ng pagmamahal at mayaman sa kasaysayan ng bayan po ng Lumban. Ayun. Maraming salamat po, Sir Kenneth, sa ano po ninyo, Yes mga po. information na binigay sa amin. Basta po kayo, lahat po ay welcome na welcome po dito sa amin.
Okay, tapos na tayo dito sa may Lumbang at nalaman natin po yung buong istorya ng Lumban. At pupunta tayo naman ngayon sa may Caliraya. Papasyal ko po kayo doon sa may Caliraya, guys. Maganda po doon, no? So ang sabi dito ni Google is meron na lang po tayong 16 minutes. Side trip muna tayo papunta ng Caliraya para makita nyo rin kung gaano ba talaga kaganda dito sa may Lumban. So diretsuhin lang natin to. Ito po yung kanilang munisipyo. Ayan. So time check tayo, 10:39 ng umaga. Punta muna tayo ng Caliraya, tapos papakita ko sa iyo yung mga magandang spot doon. Actually, ngayon lang rin ako pupunta doon, nakikita ko lang at samahan nyo ako. Alamin natin kung gaano ba kaganda doon. Tapos doon na rin tayo manananghalian, guys. Kasi magtatanghalian na rin. Saan ba tayo dadaan? Dito. Ayan. May mga one way din pala dito, no? Sa Lumban. Pero ang ganda, ang liwalas dito. Ang liwalas ng kanilang lugar. Ayan. Samahan nyo ako at tayo pa yung mag-side trip muna, no? Maganda to, maganda yung pupuntahan natin dito. 15 minutes. Ang linis talaga dito sa Lumban, no? Guys, oh, ayun, tingnan nyo yung court nila, oh. Napakalinis. Yeah. Hindi ko alam kung ano maabutan natin doon sa may Caliraya, pero marami na ako nakita na talagang maganda yung spot doon. At i-explore din natin yun, no? Kung ano ba yung mga pwede natin mapuntahan doon. 14 minutes. So kakaliwa daw tayo dito. Malapit lang rin pala, no? Ito na yung papunta ng ng Pagsanhan. Dito tayo, babalik tayo dito. Papunta tayo ng Paete. So, tignan nyo lang, guys, kung saan tayo nakakapunta ngayon. At ipapasyal ko kayo. Kasi sa likod na itong bundok na to, dito yung tinuturo na Caliraya. Ayan, no? Lumban, Caliraya, Cavinti Road. Ito guys, meron ditong signage, Caliraya, paakyat. Ayan, aakyat tayo dito. Ito naman papunta na Mabitak tsaka Siniloan. So dito, first time natin dito magpunta. Highlanders, so ito bago guys, oh, sa left side natin, oh. Bago ko lang nakita yan, oh. Diretso lang tayo. 12 minutes makakarating tayo doon sa ating destinasyon. Isa rin to sa mga pinupuntahan dito ng mga riders, yung mga gusto pumunta dito sa may parte dito sa may Lumban. Lagi ko nakikita ito, kasi meron ditong overlooking. Ito, pataas na tayo, guys, puro pataas na to, puro pataas na yung natin, dinadaanan natin. Grabe dito, puro twisties din pala dito. Packet na packet pala talaga siya. Yan, sa right side natin puro bundok na. Tapos meron siyang isang magandang daanan. Itong dinadaanan natin ngayon. Ayan. Ganda. Maganda rin pala dito yung daan dito sa papuntang Caliraya. So unexpected naman to, guys, itong pinuntahan natin ngayon. Hindi ko naman nakalain na mapupunta tayo dito sa may Caliraya. Dahil yun nga, ang purpose natin kasi yung history lang ng Lumban. Pero sabi kasi ni Sir Kenneth, ito raw yung magandang puntahan. So dahil nandito na tayo, yan, ilalaboy ko kayo kung ano yung nadadaanan natin ngayon dito. Puro twisties, oh. Hopefully, huwag sana umulan kasi doon sa may ibabaw medyo makulimlim. Pero dito sa may baba, oh, may may araw pa naman. Uy,
May pako. Laking pako nun ah. Ten minutes. Sakto, doon na talaga tayo manananghalian. Tignan natin kung talagang maganda yung spot. Eh, di adaanan natin, oh. Puro mga puno na, oh. Kaliwat kanan. Ang labas pala nito is Cabinte. Cabinte, Laguna. Pagka diniretso natin tong Caliraya. From Lumban, Caliraya, tapos papunta ng Cabinte. So yun yung magiging tagos pala na itong daanan na to. Tsaka ang ganda ng pagkaka-espalto dito, oh. Malinis. Ito, may mga nagbibisikleta rin tayo nakakasabay dito. Ayan guys, oh. Siguro papunta rin yan doon sa taas. Ganda. Ayan, nakikita natin dito yung mga puno, oh. Puno ng niyog. Ganda pala dito. Ayan, oh. Tapos yung kanyang vibes talaga, ano, maliwalas. Ganun yung ano dito. Chill ride lang naman tayo. Ayan. Makikita nyo, hindi tayo naka-jacket lang tayo ngayon. And then, kasi mas presko kasi pagka ganito, parang naka-jacket ka lang. Tapos nakabukas yung jacket mo, ayan. Makikita nyo naman yung dinadaanan natin. Tapos yung hangin, malamig yung hangin niya. Hindi ganun ka initan kahit mga ganito, alas 11 na. Masarap sa pakiramdam yung hangin. 8 minutes. Ano kaya nag-aantay sa atin dito? Puro twisties eh, oh. Pagdating doon sa may dulo, may kurbada. So titignan din natin yung kurbada. Ito na yung kurbada, oh. Yung twisties. Marami rin pala talaga dito mga restaurant. Ito, may mga nadaanan tayo dito. The Boss Cafe and Restaurant. Yan. Tapos dito sa left side nitong The Boss. Wow, ang ganda. Ang ganda doon guys doon sa may The Boss. Dito sa parte nito, makikita natin yung mga overlooking na na site dito. Ang ganda. Ito pala yung yung Caliraya Skypad, oh. Guys, ang ganda pala dito. Caliraya Skypad. So diretso lang natin. At pupunta tayo dun sa may isa pang nakita natin dito. Explorein lang natin to guys. Ang lamig. Kahit na katirikan ng ng araw, oh. Ramdam na ramdam ko yung lamig. Parang ito na ata yung pinakaibabaw. Marami pala talaga mga restaurant dito, oh. Ayan guys, oh. May restaurant uli. Puntahin din pala ng mga riders tong Caliraya guys. Kasi ayun, ang daming mga nakamotor dito, oh. Ang Lake Caliraya ay isang man-made lake na matatagpuan sa mga bayan ng Lumban, Cabinte at Kalayaan sa lalawigan ng Laguna. Itinayo noong 1939 matapos ang konstruksyon ng Caliraya Dam sa pamumuno ng US Army Corps of Engineering. Sa pag-aproba ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang ilog ng Caliraya ay hinarangan upang makalikha ng isang malaking imbakan ng tubig na magsusupply ng hydroelectric power sa buong Southern Luzon. Mahigit 100 talampakan ng taas ng dam at mula rito itinayo ang diversion canal at malalaking tubo na nagdadala ng tubig pababa sa powerhouse patungo sa Laguna de Bay. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nasabotaya ang dam upang hindi ito magamit ng kalaban. Ngunit muli itong itinayo at pinasinayaan noong 1953 ng National Power Corporation. Sa kabila ng mga hamon noong dekada 80, nagpatuloy ang pag-unlad ng paligid ng lawa. Ngayon ang Caliraya Lake ay kilala bilang sentro ng water sports, pangingisda, camping at iba pang outdoor activities. Mula sa pagiging proyekto ng enerhiya, ang Lake Caliraya ay naging simbolo ng kasaysayan, pag-unlad at patuloy na pamamahinga sa gitna ng kalikasan. Dito na tayo maghanap tayo ng ng makainan. Hanap tayo ng lomi. Lomihan dito. Ay, grabe. Ang ganda guys, oh. Parang
Parang Siargao, ano? Parang Siargao siya. Caliraya Resort Club Incorporated. So dito pala may mga resort na rin pala dito. So sa left side natin may makikita tayong mga kubo. Ayan. Siguro pwede na tayo dito, magtanong tayo dito. Kay Kuya. Dito. Kuya, pwede mag-park doon sa loob? Ah, pwede. Sige. May kakausap. Salamat po. Okay, so guys, dito na tayo kakain ng lomi. So tingin ko dito medyo mura lang rin. Kasi pagdating doon, may mga nakita ko doon mga restaurant doon eh. So dito na lang tayo. Kubo for rent. Hello, ma'am. Ma'am, ano kakain lang lomi? Pwede po dyan mag-park? Ang ganda pala dito, ma'am, ano. Eto, ma'am, ito mga kubo na to. For rent po namin, sir. For rent. 500 po, sir. Kasama na po din parking saka isang sasakyan. 500. Isang sasakyan, tapos entrance kasama na po. Sa isang kubo. Sige. Saglit lang, ma'am, at Sige po. papark muna ako. Parking sa Manilong. Oo. Salamat po, ma'am, ha. Okay, guys, bali nagpaluto na tayo ng lomi, no. At nandito tayo ngayon sa may Linda po, no? Linda's Nature Park, ma'am, no. So si ate, nakausap ko dito, bali pinaparentahan po yung mga kubo, ma'am, no. Ano yan, ma'am? Pwede mag-overnight dito? Pwede. Pwede. So magkano po ang kubo nyo dito, ma'am? 500 po yung kubo. Kasama na po din yung parking saka entrance. Opo. Tapos po, A day lang yun, ma'am. pali lang po. A day lang. Pero po pag mag-overnight po kayo is 500 din po ang kubo. Plus yung pagtatayuan po ng parking, ng tent is 300. 300. So 800. 800. Overnight na po yun, ma'am, ano? Oo. Ang ganda pala dito, ma'am, no? Kasi yun, no? Para siyang Siargao. Yung mga ano ng puno, no? Ang ganda. Pati maginhawa po talaga. Ang ginhawa dito, yo. So doon tayo, guys, oh. Doon tayo kakain. Nagpaluto na ako ng lomi. Ayan. Bali, ang pangalan nito is Linda's Nature's Park po. Nature's Park, yan. So, ayan, napakaganda. Meron din po rito boat ride, sir. Boat ride. Magkano naman boat ride nyo, ma'am? 2,000 po isang takbo, sir. 2,000? Opo. Isang takbo. Mm. Depende na po yun kung ilan kayong katawan na sasakay sa bangka. Mm-mm. Ganyan bangka, sir. Oh. Ay, yung ganito, yung bangka dyan. Sa ano, oo. Sige po. Ayun. Kasi ngayon lang ako nakapunta dito. Ganda pala dito sa Caliraya. Kasi galing po ako Lumban eh. Oo. So, guys, punta kayo dito sa Linda. Ito si ma'am. Hanapin nyo dito. Ano pa pangalan nyo, ma'am? Adi po. Ma'am Adi. Si Ma'am Adi dito sa may Linda. Tara, explore natin to, guys. Itong Linda's Nature Park. Oh. Tingnan nyo naman yung ating napunta na side trip, no? From Lumban is nakarating tayo dito sa Caliraya. Yan, oh. Ang ganda, oh. Makikita mo talaga dito yung mga matataas na puno ng buko. Ayan. Tsaka nakaka-relax. Tapos dito tayo mamaya kakain. Ayan. Habang nagpapaluto tayo is iikutin muna natin tong Mala Siargao na ano na to, nature park. Tapos ang daming kubo. Ang cute ng mga kubo nila, guys, dito. Ayan. Tapos doon may mga nagka-car camping din. May mga tao doon, no. Pwede rin kayo dito mag-camping. Nasa 300 yung additional nila. So 500 sa kubo. So total niya is 800 pesos. Ngayon lang ako nakapunta dito, oh. Yun nyo, oh. Yung taas, oh. Yung lakaran natin. Tapos may mga pumasok na rin mga nakamotor, eh. Yan. Ang ganda. Lalo siguro dito sa hapon, ang ganda. Ayan, oh. Mababa lang yung mga kubo. Tapos ang sabi ni ma'am, meron daw ditong boat ride. Ayun yung boat, oh. Nasa 2,000 pesos daw yan. May nakita ko doon, umalis na eh. Na boat eh. Ayan. Ito yung tsura pala dito. Kung pupunta kayo dito, marirelax kayo, guys. Ayan. Ayan nyo. Yan ang tsura. Ganda, di ba? Tapos, dito naman, yan. Sila kuya. Ganda. So, pasyalan nyo rin to pagka pumunta kayo dito sa may, sa may Lumban. Tapos,
punta kayo dito. Mga 15 minutes lang to, papuntang Caliraya. Sulit naman yung ating biyahe. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa ating episode. At sana po ay meron po kayong natutunan sa ating mga paglalakbay. At kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.